Ang mga gusaling tumayo sa bagyo, lindol, digmaan at panahon, ang mga simbolo ng tibay at katatagan. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamatitibay na gusali sa Pilipinas. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 1, San Agustin Church, Intramuros, Manila. Sa puso ng makasaysayang Intramuros, Manila, matatagpuan ang San Agustin Church, isa sa pinakalumang batong simbahan sa Pilipinas. Ayon sa tala, natapos ang construction nito noong 1607. Ipinagmamalaki nito ang tibay. Ito ang nagtagumpay sa maraming lindol noong 1645, 1658, 1754, 1863 at nabuhay kahit sa mga paglusob ng kaaway at digmaan. Ang San Agustin Church ay hindi lamang tahanan ng pananampalataya. Isa itong matibay na testamento ng arkitekturang nagtagal at hanggang ngayon ay makikita pa natin. Number 2, Paway Church, Santo Tomas de Villanueva Parish Church, Ilocos Norte. Sa bayan ng Paway, Ilocos Norte, matatagpuan ang kilalang Paway Church na kinikilala sa kanyang malalaking buttresses o panangga sa gilid at likod. Isang arkitekturang nakaka-adapt sa madalas na lindol at malalakas na bagyo. Sinasabing nagsimula ang construction nito noong 1694 at natapos noong 1710. Ang Paway Church ay isa sa mga halimbawa kung paano ang tradisyonal na sining at teknolohiya ay nagtagpo upang makagawa ng gusali na hindi basta-bastang lubuluma, kundi nananatiling matatag. Number 3, Miagao Church, Santo Tomas de Villanueva Parish Church, Iloilo. Sa probinsya ng Iloilo, ang Miagao Church ay kilala rin bilang isang fortress church. Hindi lamang simbahan, kundi isang tanggulan noong sinaunang panahon laban sa paglusob ng pirata at bagyo. Itinayo noong 18th century at nakilala bilang bahagi ng UNESCO World Heritage Site sa Baroque Churches of the Philippines. Ang Miagao Church ay nagpapaalala na ang tibay ay hindi lamang material. Ito ay fundamental rin ng kapanatagan ng loob ng isang komunidad. Number 4, Intramuros, ang murang lungsod ng Maynila. Hindi isang gusali lamang, ngunit isang buong distrito. Ang Intramuros ang maituturing na matibay, hindi sa kanyang mga pader, kalsada at mga lumang gusali na nakatayo mula noong ika-16 na siglo pa. Itinuturing bilang dating puso ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas at tahanan ng maraming istrukturang bato at semento. Sa bawat kanto, may lumang bahay na bato, simbahan at gusaling nagbalatihay sa maraming yugto, kolonyal, digmaan, kapayapaan. At sa kabila ng pagkasira, nakabangon muli. Ito ang katibayan ng tibay ng pook. Ang Intramuros ay simbolo ng tibay ng komunidad at arkitektura na humarap na sa maraming unos ng kasaysayan. Number 5, Bahay na Tisa, Pasig City. Sa Pasig City, makikita ang Bahay na Tisa. Itinuturing na pinakalumang bahay sa lungsod. Itinayo noong 1846 ayon sa tala. Ginamit ang bahay bilang Freedom House noong panahon ng martial law at nakaligtas sa digmaan at modernisasyon. Kahit pa sa gitna ng pag-unlad ng lungsod, ang Bahay na Tisa ay nanatiling matatag. Yung uri ng gusali na gaya ng isang matandang kuwalta, may bakas ng dugo, pawis, luha, pero hindi bumigay. Ang Bahay na Tisa ay paalala na ang tibay ng isang gusali ay hindi lang sa bato at kahoy, kundi sa patuloy na halaga nito sa tao at lipunan. Number 6, Vega Ancestral House, Balingasag, Misamis Oriental. Sa Mindanao, sa bayan ng Balingasag sa Misamis Oriental, matatagpuan ang Vega Ancestral House, isang bahay na bato, bahay na kahoy na ginawang tahanan noong 1800. Gamit ang mga kahoy ng mulave at balayong,
pati na rin ang tradisyonal na weaving sa dingding. Ang bahay ay sumasalamin sa sining ng lumang nagpapaanday sa tahanan ng mga bayani ng panahong yon. Lumipas ang bagyo, lindol at ang panahon, at ang bahay ay nanatiling nakatayo. Hindi masyadong kilala sa malaking ibayong mundo, pero sa komunidad nito, ito ang pamana ng ilang henerasyon. Ang Vega Ancestral House ay simbolo ng tibay ng tradisyonal na bahay Pilipino sa rehiyon. Hindi lang sa Luzon o Visayas, kundi pati sa Mindanao. Number 7, Casa Bizantina, Don Lorenzo del Rosario House, Bagac, Bataan. Ang Casa Bizantina originally ay mula sa San Nicolas, Manila. Itinayo noong 1890 at ngayon ay nakalipat sa Bagac, Bataan bilang bahagi ng heritage resort na Las Casas Filipinas de Acuzar. Kilalang obra ito ng arkitektong si Juan Jose Hervas y Arizmendi, isang Espanyol-Katalan. Pumasok ka sa Casa Bizantina, ang mga hiyas ng Espanyol at Moorish na disenyo ay makikita sa bawat arko, bawat haligi. Kahoy at bato ang pinaghalong material at tinatawag na neo-modern style. At sa kabila ng digmaan ng mga taon ng pagkakalimutan, ito ay inilipat, muling itinayo at muling binigyan ng buhay sa Bataan. Ang gusali ay hindi lamang nakatayo, ito ay ginising muli. Ang Casa Bizantina ay isang magandang halimbawa na ang tibay ay hindi lamang sa orihinal na lokasyon, kundi sa kakayahan nitong muling mabuhay at magamit. Number 8, Manila Metropolitan Theater, The Met, matatagpuan sa Ermita, Manila. Sa Maynila, sa distrito ng Ermita, matatagpuan ang Manila Metropolitan Theater. Isang gusali na Art Deco ang estilo, binuksan noong 1931. Ang teatro ay nasira noong digmaan, ngunit muling binuhay. Nagpakita ng kakayahan ng isang estruktura na tumayo sa bagyo ng kasaysayan. Sa gabi, ang ilaw ng teatro ay nagpapahiwatig ng alaala ng mga palabas noon, opera, drama at sayaw. Ngunit sa araw naman, makikita mo ang gusali na may mga kalawang, ngunit nananatiling buong buo. Nagdaan sa lindol, digmaan at maraming dekada ang pagbabago. At ngayon, muling binuksan para sa bagong henerasyon. Ang Manila Metropolitan Theater ay nagpapakita na ang tibay ay hindi lamang material, kundi sa kakayahang muling magamit at maglingkod. Number 9, Pila Historic Town Center, Laguna. Sa Laguna, ang Pila Historic Town Center ay isang buong makasaysayang bayan. May mga bahay at istrukturang mula pa sa panahon ng Espanya at Amerika at kinikilala bilang National Historical Landmark. Sa tahimik na bayan ng Pila, ang mga bahay na yari sa bato at kahoy ay naglalarawan ng paglipas ng panahon. Ang planong urban nito ay sinusunod pa rin. Ang plaza, simbahan, bahay ng mga may kaya noon. Habang nilalakad mo ang mabagal na kalsada, nakikita mo ang ilan sa mga bahay na tumayo na sa dekada, pati ang simbahan na tila bantay ng bayan. Ang tibay ng buong bayan, hindi lang ng isang gusali. Ang Pila Historic Town Center ay nagbibigay diin sa kombinasyon ng arkitektura, urban planning at pangangalaga ng pamayanan bilang bahagi ng tibay. Number 10, ang pinakamatibay, Fort Santiago, Intramuros, Manila. Sa pagsapit ng dulo ng ating listahan, narito ang gusaling ating tatawaging pinakamatibay, ang Fort Santiago. Naitayo noong 1593 sa loob ng Intramuros bilang bahagi ng pagtatanggol ng lungsod ng Maynila. Ito'y matibay sa literal at simbolikong kahulugan, matibay sa mga pader na bato, matibay sa kasaysayan ng paglaban at pagtitiis. Matibay sa pananatili nito kahit maraming digmaan at pagbabago. Dumating ka sa pinto ng Fort Santiago. Ang makapal na pader ay may balangkas ng yero at bato. Ang moat ay tahimik ngunit punong-puno ng alaala.
Dito pumila ang manggagawa, sundalo, revolusyonaryo at bayani. Noong 1762, noong 1898, noong 1945, ang pader ay nasubok. Ngunit sila'y nanatili at hanggang ngayon, narito pa rin siya. Napapanood ang araw na sumisikat sa Manila Bay, pinagmamasdan ang mga turista, tinatanggap ang bagong henerasyon. Ang Fort Santiago ay hindi lang bastyon ng bato, ito ay bastyon ng diwa. Kaya sa ating listahan, naniniwala ako na ang Fort Santiago ay pumapagitna bilang pinakamatibay na estruktura. Hindi dahil siya ang pinakamalaki o pinakamaganda lamang, kundi dahil siya ay sumubok sa maraming bagyo ng panahon at nanatiling nakatayo pa rin. At yan ang ating paglalakbay sa 10 matitibay na gusali o heritage structures sa Pilipinas. Mula sa simbahan, ancestral house, historic town center, hanggang sa bastyon ng digmaan at kapayapaan. Kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.